Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa parte ni Martin Romualdez, umaalma ang kampo ni Martin Romualdez. Bakit umaalma? Eh, masyado na daw silang pinipersonal ni para sa kanila, masyadong pinipersonal si dating Speaker Martin Romualdez ni Ombudsman Buying. Bakit naman daw ganun? Wala naman daw ng mga ebidensya. Saka yung mga testigo daw bumabaliktad na, bakit tuloy pa rin ang kaso? O yan. Yan mga kabunyog. Yan yung ano ngayon, ha? Yan yung issue ngayon. Nag-press con yung abogado ni Martin Romualdez at sinasabi nila mayroon pa silang hawak na affidavit daw ng 25 na mga dating tauhan. At ito yung mga dating tauhan ni Martin Romualdez nag-execute ng affidavit na dinideny nila na nag-deliver sila ng pera kay Martin Romualdez. May hawak silang 25 na affidavit. Sabi nung abogado ni Romualdez. Kaya sabi nila, dapat i-atras na ng ombudsman ang kaso. Kasi wala na eh. Wala naman daw ng matibay na na ebidensya. Former Speaker Romualdez and Lady Representative Romualdez po previously mentioned na prejudiced po yung ombudsman sa kanya, and I think you're making the same point today. Na on the table ba, sir, yung mag-file kayo ng petition for certiorari, which is grave abuse of discretion? Or you can't do that until a case is filed against the former speaker? We addressed that before. No, we filed a motion to inhibit the ombudsman from this investigation. We wanted a fair, impartial investigation, and by requiring the former speaker to actually file his counter affidavit without acting on the motion for inhibition, I think yun po ay pwede lang sabihin na grave abuse of discretion. So, our legal team has already undertaken steps to address this grave abuse of discretion. Sir, circle back lang po ako, follow up. Just to be explicit about it, the ombudsman kasi is accusing former speaker of being behind the recantation, na binigyan din daw po ng financial considerations kaya sila bumaliktad. Kaya sila nagre-recant ngayon. How do you respond to that na meron na pong ganong judgment yung ombudsman? We vehemently deny that, of course. No? Iba po yung pagkuha ng ebidensya na nandyan na, at iba po yung pag-manufacture or pag-invento ng ebidensya. Ngayon, yung ganyang klaseng allegation or ganyang klaseng statement, it's in effect saying that we manufactured or invented these pieces of evidence by somehow coercing or inducing or influencing these people. Hindi po nangyayari yung ganun. Ang aming ginawa lang po is to present the evidence that the ombudsman himself required. Di po ba? Kasi at this stage of the proceeding, it's supposed to be an impartial investigation where the ombudsman weighs the evidence of the complainants vis-a-vis the evidence of the respondents, which we attached to the counter affidavits, and we will now attach to the supplemental counter affidavit. Lahat pong ito ay dinaan sa proseso. In fact, yung kay Gotesa, that's available publicly. No? Last night, may mga nag-summarize na nga ng kanyang affidavit. No? So, we vehemently, as I say it again, we deny all these insinuations. Thank you, sir. Thank you, sir. Next is Jong Anlapas of DCRJ. Sir, marami po kayo nabanggit ng mga pinapit. Paano po nakarating sa inyo yung mga pinapit? Ito po, itong 25 additional resource persons, kasi at this time, siyempre, resource persons pa lang sila dahil hindi naman sila doon kasama sa original na nag-aligar. No? Sila po ay mismong sumulat sa appropriate government agencies, like the NBI, the DOJ, and the Ombudsman, the Office of the Ombudsman itself. Makikita po yon sa transmittals nila. Na last week pa ay namigay na sila ng sulat. So kami ay nabigyan din ng kopya nitong mga affidavit.
alam nila na kami ay kalahok dito sa investigasyon. No? So lahat ng appropriate agencies like the NBI is investigating, yun nga, the Club Filipino incident, the DOJ is investigating all this perjury and cyber libel complaints against the Marines and their lawyers. No? And the Ombudsman is investigating this currently. No? So, hindi na po bago itong mga statements na ito. Ngayon lang, we bring them to light kasi nga, in the balance, ang pag-weigh natin ng evidence before the actual resolution of the Ombudsman. So wala naman po kayong parang, di ba, inaano ng ombudsman, parang may pahayagan sa Pero ito naman mga kabunyog ito sabi ng ombudsman, may mga bago silang testigo, 28. Doon daw ay may mga active na mga sundalo doon. Matindi yan mga kabunyog May mga active na sundalo doon na nagpapatunay na sangkot talaga ang mastermind talaga ay si Martin Romualdez. So, medyo ito mga kabunyog, parang nagkakatapatan talaga si Buying sa si Martin. Mag-brand pa naman yan sa fraternity. Pareho yupilo. Pangalawa, ano naman yan part yan ng administrasyong Marcos pareho. Speaker si Martin, tapos Justice Secretary si Buying. O ngayon, ombudsman na si Buying. Kaya lang, ang tanong kasi dito, ano ba talaga ang stand ng administrasyong Marcos? Siyempre, ang key dyan, si PBBM. Kasi, kung si PBBM magsabing, wag mong tuluyan yan si Martin, pinsan ko yan wag naman. O siyempre, hindi yan gagawin ni Buying Rimulya. Hindi yan gagawin ni Buying Rimulya. Pero bakit tuloy-tuloy si Buying? Ibig bang sabihin yan, talagang si PBBM ay hindi nakikialam sa kaso ng kapatid niya, ay ng pinsan niya? Kasi mayroon pa ring mga hindi naniniwala Halimbawa, si Tubi Tiangco. Sabi ni Tubi Tiangco, hindi, ang totoo diyan, hindi kaya ng Pangulong ipakulong ang kanyang pinsan. Ganon din si Erese. Sila Igay Erese. Ganon ang paniniwala nila na si PBBM, ano lang yan, pakitang tao lang yan. Pero, ang sabi naman ni PBBM sa kanyang sona, hindi, totoo ito. Huwag niyo akong pagdudahan. Kahit pinsan ko si Martin Romualdez, kung mayroon niyang ebidensya, ituloy yan. Si Ombudsman Buying, ganun din yung kanyang sinasabi. Wala, hindi daw nakikialam ang Pangulo diyan sa issue ni Romualdez. Ay kaya lang, syempre si Romualdez ginagawa rin naman ang lahat. Ginagawa naman, syempre, ano naman ang ginagawa ni Romualdez? Una, kumukuha siya ng mga magagaling na abogado. Pangalawa, hindi lang abogado yung kinukuha niya, mga gagalaw para yung mga testigo ay bumaliktad. O syempre, gagawin nila yan. Kaya lang, ang ginagawa naman ni Ombudsman Buying, kahit napapabaliktad yung mga testigo, tuloy pa rin siya. Dito na ngayon mga kabunyog dito na ngayon ang kiskisan. Dito na ang kiskisan. Pero pagdating sa Malacanang, lagi naman ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, kung ano ang sinabi ng Pangulo, yun ang stand ng Malacanang. Ibig sabihin, hayaan gumulong si Buying. Kung may ebidensya si Buying, bahala siya. Si Martin naman, bahala rin siya magdepensa ng sarili niya. Parang ganon ang stand ng Pangulong Marcos. Sa iba, may nagdududa, hindi seryoso yan si PBBM. Ano lang yan? Pakitang tao lang yan. Pero mayroon din nagsasabing, hindi, seryoso yan. Anyway, ito mga kabunyog, ang aabangan natin dito sa susunod na mga araw. Kasi ang sinasabi ni Buying, anuman ang mangyari, kahit bumaliktad pa yung mga testigong mga ex-marines, kahit bumaliktad pa si Gutesa, Magrican, mayroon pa raw silang mga testigo, 28 pa yan. Kaya tuloy ang kaso. Ngayon, umaalma ang kampo ni Martin. Kasi para daw ang ginagawa na ni Ombudsman Buying, masyado ng personal laban kay Martin. Kahit nagbabaliktaran na ang mga testigo, tinutuloy pa rin. Pero ang sabi naman kasi ni Ombudsman Buying, basta sila, hanggat may ebidensya pa at testigo, tuloy sila. Kayaan ang korte ang magdesisyon dyan. Basta sila, sa tingin nila, may matibay silang ebidensya laban kay Martin. Kaya lang,
Once na maisampa ang kaso sa korte, maglalabas siya ng arrest warrant at makukulong si Martin Romualdez. Pag nakulong yan si Martin Romualdez, ano yan, malaking accomplishment yan ng administrasyong Marcos. Siyempre, pinakita ng administrasyon. No, totoo nga, walang kamakamag-anak. Walang kamakamag-anak. Kaya lang, siyempre, masama naman ang loob ni Martin Romualdez. Kasi, bakit naman ganon? Na nagbabaliktaran ng ang mga testigo tapos tinutuluyan pa rin siya. Ano nang basihan para ituloy ang kaso? Ang sabi naman ni Boying Rimulya at ng ombudsman, mayroon pa rin testigo kahit may mga bumaliktad. At saka yung mga bumaliktad na yan, wala din yan. Normal lang yan na may bumabaliktad kasi ginagapang yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, aabangan talaga natin. Aabangan talaga natin ang mga mangyayari sa susunod na mga araw. Basta nagiging mainit itong issue na to. Tayo dito sa ating talakayan, asahan nyo na ako, dinidiscuss ko itong mga issues na to, fair ako sa pag-discuss niyan. Kung ano talaga yung nangyayari, ibabalita ko sa inyo. Ano ang stand ni Romualdez? Ano ang stand ni Boying Rimulya? Ano ang stand ng Malacanang? Yun. Yan ang maiano ko sa inyo. Ako dito, linalatag ko sa inyo kung anong nangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa mga updated na pagtalakay nitong issue na to, lagi po ninyong panuorin ang talakayan ko. Mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.